Nagsinggit kita sa mga pagdayig sa atong Dios nga mo'y tinubdan sa tanang butang ug bisan niini nga kinabuhi. Nini nga takna mga igsuon, welcome to the River of Yahweh online worship. Ang pulong sa Dios nagaingon di sa Salmo kapitulo 29 bersikulo 2 hangtod sa 3, daygan ninyo ang iyang pagkagamhanan, simbahan ninyo siya sa dihang ipadayag niya ang iyang balaang presensya. Naganahunog ang tingog sa Ginoo, ang gamhanang Dios, og madunggan kini diha sa kadagatan. Mga kaigsuunan, viewers, karon nga takna, nagapahinumdom na usab ang pulong sa Dios sa matag usa kanato diha sa pagdayig, diha sa pagpasidungog, diha sa atong Dios nga mo'y tinubdan sa atong kinabuhi. Og nini nga takna mga kaigsuunan, giawhag kita nga ihatag nato ang atong mga pagdayig, ang atong mga pagpasalamat nganha kaniya. Magampo kita. Labing gamhanan ug balaan na mga Dios, Ginoo, salamat. Bisan pa man ini nga takna sa kabuntangod niin ikaw nagahatag na usab og bago nga kinabuhi, bago nga kusog ug bago nga paglaom nganhi kanamo. Ginoo, ini nga takna among ipadayag diha kanimo ang among mga pagpasalamat kung unsa ka kamaayo, unsa ka kamatinud-anon sa matag usa kanamo. Ini nga takna o Dios, among ginahala diha kanimo ang among mga kasing-kasing sa among pagdayig, ang kinatibuk-an sa among kinabuhi nganha lamang kanimo. Ikaw lang o Dios ang mapasidunggan, mapasalamatan ug mahimaya sa pangalan sa among Ginoong Jesus. Amen and amen. Singgit sa mga pagdayig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdayig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Magpasalamat kanimo Ginoo, nga takna sa kabuntago ng Dios. Hawang mahimaya Ginoo. Karon ang adlaw sa pagmaya, magkahiusa diha kaniya. Magpasalamat tanang binuhat nga may gininhawa, di kataniya. Singgit, singgit sa mga pagdayig, singgit sa mga
pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit, singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah, Ginoo. Ngingatak na o Diyos, padayo na mo. Nga itugyan ang among mga tingog diha sa pagdaig o pagpasalamat kanimo. Kinunasayod kami nga basta ikaw anaa ka namo. Sa namay mga sitwasyon, anaa may mga problema Ginoo, pero ikaw nagauban kanunay ka namo o Dios. Sa buhay ko ikaw ang bukas, sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas, sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kahit tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat na nais ng puso'y natatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, Diyos ay kasama. Ating purihin ang Diyos. Sa buhay ko, ikaw ang bukas, sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat
gayod ang matag usa. O nga wala gayon maikumpara sa imong gugma, sa imong pagkamaayo, Ginoo, sa imong pagkamatinud-anon sa among nga kinabuhi, O Dios. O nini nga takna, Ginoo, among ipadayagan ha kanimo ang among mga pagdaig ug pagpasalamat, O Dios. O Dios, pag-ibig mo'y kanang, biyaya mo'y hindi magwawakas, patnubay mo'y kalakas ang wakas, kagalakan hindi kukupas. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Kaday na itong kaday ko ng Diyos sa buhay na iyong ibinigay, sa buhay na walang pag-asa. Nakamtan ang kabutihan mo, masasalamat namin buong puso. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Yes, Lord, salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo na walang hanggan, O Diyos. Thank you, Lord, for allowing us to experience ang imong gugma, ang imong grasya sa among nga kinabuhi, Ginoo. O niningatak na, O Diyos, wala ko sa kami lain nga ihatag diha kanimo kundi, Ginoo, ang among kinasingkasing nga pagpasalamat, ang among kinasingkasing nga mga pagdaig, O Diyos, nga na kanimo, Ginoo. Yes, hallelujah, Lord. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Make it a prayer, brothers and sisters. Hanggang kamatayan, dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Sa makausap pa, pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan.
lang, buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Yes, Lord. Hallelujah, Ginoo. Salamat, Lord, sa kaluwasan nga naangkon sa matag usa ka namo, Ginoo. Salamat sa kinabuhi nga walay katapusan nga imo gayon nga pa-experience sa matag usa ka namo, Ginoo. And right now, Lord, padayon ka namo nga daygon, padayon ka namo nga simbahon, pasalamatan, Ginoo, sa pangalan sa Ginoo Jesus. Amen and amen. Okay, so niningatak na mga kaigsuunan. Disert ta mo lingkod. Pwede ba nato kumustahon og imamato ng atong mga kaigsuunan og ingna siya igsuon musayaw ta para sa Ginoo. Amen. Amen. Dapat musayaw gyud ta mga igsuon. Yes, thank you, Lord. Sayawan ka, Jesus. Sayawan ka, Jesus. Sayawan ka, Jesus. Sayawan ka, Jesus. Giday ko ang ngalan mo, oh Diyos, tungkol sa gibuhat mo sa krus. Dili ka bunga ng mga tiil, sa pag-inak iyakan mo. Usa mo lusog mo singit mo, sa pagkain iyakan mo. Kay ikaw ang angayan, o Diyos, nasayawan ko. Sayawan ka, Jesus. Sayawan ka, Jesus. Sayawan ka, O Diyos. Sayawan ka, Jesus. Giday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungkol sa gibuhat mo sa krus. Dili ka bunga ng mga tiil, sa pag-iyak iyakan mo. Usa mo lusog mo singit mo, sa pagdaig iyakan mo. Kay ikaw ang angayan, O Diyos, nasayawan ko. Wala kita'y laing halaran sa atong paglukso, pag-awit, bisan pa sa kinasingkasing kayon, kundi ang atong buhi nga Dios lamang. O karon nga takna na aron mapasalamatan nato ang Dios pinaagi sa atong mga abot dinhi sa kalibutan. Ug matod sa iyang pulong in the book of Hebreo 13 bersikulo 15 ngadto sa 16 gaingon diri,
Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Sa mga kaigsuunan nga naminaw karon nga takna naglantaw via Facebook Live, ang pulong sa Dios klaro kaya yang gipahinumdom sa matag usa kanato nga di ang atong kinabuhi ato gayong ihalad sa ato ang buhi nga Dios. Magtinabangay kita nga diin sa atong kinabuhi kung giunsa ta pagtabang sa Ginoo, usab kita mahimong instrumento nga mutabang usab sa uban. Dili lang sa uban kundi sa simbahan usab nga gialaw sa Ginoo nga diin madipin pa ang atong pagtuo diha kaniya kanunay nga mubalik usab ta sa hustong takos para sa iyang gingharian. Kaya nasayod ako karong nga takna, wala gyud nagkulang ang Dios sa pagtagbo sa tanan natong gipanginahanglan sa matag usa. Padayon lang kita musalig mulaom sa kaya panghimuon sa Dios sa ato ang kinabuhi. Og nasayod ko karong nga takna ang matag usa nga na akong kaatubang karon is andam na gyud mohalad mo dala sa ilang halad sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Og bisan pa karong nga takna kung ahaman mo mga kaigsuon higalaan, ayaw gyud mo kalimot nga iyong ulian balikan ang Dios kung unsa ang naabot sa iyong kinabuhi. Kay kitang tanan diri sa kalibutan is piniyalan lang gyud lamang kita, wala tay iya ni ani. Ubos ang magampo kita labing gamhanan, maayo o kahibulungan nga Dios sa among kinabuhi. Sa makausa, magpasalamat kami sa laing maanindot nga kabuntagon nga imong gi-extend sa matag usa kanamo. Magpasalamat usab kami nga bisan asa kami maadto Father God, imo gayud kami gipaabot nga safe and sound pagpamatuod nga grabe ang imong pagpangga sa matag usa kanamo. Og ania kami karon nga tak na dala sa among halad, isay pagpasalamat sa tanan imong kaayo sa among kinabuhi. Bisan pang abilidad nga makaproduce gayud kami bahandi diri sa kalibutan amahan ug sa among paghalad o Dios sa sayod kami Lord nga dako kani kahimuan sa expansion Lord sa imong ministriya ug himuon mo gamiton mo ang matag usa kanamo o Dios nga usa gayud mo barog para pagmantala sa imbalaanon nga mensahe bisan asa man kami nimo Lord gamiton Father God. Tagaay kami sa obedient heart and willingness heart Father God to follow your will o Jesus. So you alone Lord amo gayud isaling ang kanitubukan sa among kaugalingon bisan ang among banghalad sa imong pagdumala Father God. Talang dungog pagpasalamat pagsimba among ginahalad lamang diha kanimo sa pangalan sa among Ginoong Hesus nga amoy mangluluwas. Amen. Dai ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa krus. Dili ka bunga ng mga dikit sa pagindak diha kanimo. Sa mulukso ko singit ko sa pagkaig diha kanimo. Kay ikaw ang angayan, O Diyos, nasayawan ko. Kay ikaw ang angayan, O Diyos, nasayawan ko. Kay ikaw ang angayan, O Diyos, nasayawan ko. God is not going to leave you in trouble. He said, He will not leave you in heartache. It says, He will rescue you and you will give Him great glory. When you ask God, calls that a healthy prayer. Freedom begins when you start praying bold prayers. We have a problem, bisan pag-unsa na kadako, but we have a big God. You are in sickness right now, but our God is a miraculous God. He is the God that healeth thee. Today, God wants to open your mind nga ang kasing-kasing sa Ginoo gusto kaniya nga mapahimutang sa sakto. When God puts the directed blessing on you, it doesn't matter what somebody says. Doesn't matter what they do, how they treat you. All that matters is God put His blessing on you and everything else is on no effect. When God bless you, panalanginan yung kas Ginoo. Walay duha-duha. God takes pleasure in prospering you. Kalipay sa Ginoo nga pauswagon ka. Kalipay sa Ginoo nga palambuon ka. Without the greatest test, you won't have a great testimony. When we believe with expectancy, it gets God's attention. A lot of people these days struggles with depression, but the difference is
you've come into God's season. Lord, there is breakthrough with relationship. I-restore ni Lord tanan. But you have to believe. Praise Tapos God. na tong imong kalisod. Tapos na ang maayong imong... buntag sa makausama kay sunan ug higalaan. Kumbaga, ang takna ni abot na gyud. So, usa ka laing madaugong adlaw nga gihatag sa Dios sa matag usa ka nato labi na pud sa akong kinabuhi. Kumbaga diri yun ay ma-relate nato ang storya ni Pastor John nga pamaton kag sayo sa kadlawon sa Ginoo. Kaya nga naman para magtuon sa iyang mensahe. May kaingon nga ganina pa lang, marag gabi na ako ang kuhan, marag na-thrill na ako, pero babaga, it's a privilege to share the word of the Lord. So, bisan pa sa akong mga kaigsuunan o higalaan nga naminaw karon naglantaw via Facebook Live, it is the grace of God nga diin, na-remind po ko sa gi-share ni Pastora Judgy, ag sa last Sunday, call out to stand out. So, mutindog yun ta nga may kaisog. Amen ba mga kaigsuunan higalaan? So, wala ta kabalo one of a day sa napuilain nga gamiton ang Ginoo para diri sa atubangan. Dili lang man kami kay kumbaga giingon si Pastor Judgy is si Lord na grace og mga new generations, mga baguhan nga madasigon gyud nga mumantala sa iya ang balaanon nga mensahe. So, are we blessed for today's worship mga kaigsuunan higalaan? Amen. So, nothing can compare gyud sa presensya sa Ginoo sa matag usa ka nato. So, before nato sugdan, kini nga mensahe nga gusto ipaabot sa Dios, magampo sa kita, atong idungo ang atong ulo. Labing gamhanan, milagruso namo nga Dios. Ania kami sa makausa, magpaulipon, pinaagi sa gahom sa imong balaang espiritu, nga sa kanunay magsangkap ka, Lord, sa kinitibukan sa among kaugalingon, makiistorya ka, Lord, sa matag-usa ka namo, kung asa man, Lord, ang matag-usa, imong gipahinuna karon nga kabuntagon. Ug isip, Lord, imong mensahera, o Dios, gamiti gayud ako, Father God, nga ang imong mga pulong, magdala gayud kunig akong pahinumdum sa matag-usa ka namo, samtang maglaraw kami ni aning kalibutan na amahan. Ayaw tuguti nga ang imong mga pulong, o Dios, mulabay nga kawang lamang sa among kinabuhi, kundi ang pinaka-importante, Lord, uban sa imong grasyag panabang maaplikar sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi, Father God. Kung unsa ang imong nasugdan sa matag usa ka namo, o Dios, magalaom kami nga ikaw ang magtapo sa matag usa ka namo, samtang naapay gininhawa ang matag usa ka namo, amahan. Ug niani nga dapit sa matag kasing-kasing nga nakaron nga kabuntagon, wala kami lang ipataas si maya og simbahon, kundi ikaw lamang sa pangalan sa mong Ginoong Jesus. Amen and amen. So, karon nga Domingo is ang atong hisgutan is kining gitawag og cultural love. So, kung sa Bisaya pa nga amo ang topic gabi ni Pastora Judgy sa FMR, gugma supak sa kalibutan. Kay unsa man ining counter-cultural love? Mato diri, counter-cultural love refers to a kind of love that goes against the norms, values, and expectations of the world, especially those driven by selfishness, pride, or power. It is a love that reflects God's character rather than the surrounding culture. Kay unsa may giingon diri, ang nganong gitawag man nga gugma supak sa kalibutan. Kay maghisgot ang gugma, way atong lain matupngan ang gugma, di nato matupngan ang gugma gayud sa atuang buhi nga Dios. Kay unsa man di ay ang gugma sa kalibutan, di ba? Usahay conditional. Sa mga inaso, diri nato madipin pa mga kaigsuunan kung unsa kining gitawag nga counter-cultural love. So as you see the picture, unsa diha inyong nakita? Of course, kamot. So, kini nga passage is maghisgot ni nga kung ikaw Kristohanon, kung ikaw anak sa Ginoo, you're able to reach out usab sa imong igsuon. Unsa ba nga igsuon lang nimo? Kanalabang igsuon sa imong pagtuo? Dili mga kaigsuunan, pati katong dili nimo close, kumbaga dili kaganahan, imo na siyang i-reach out to this topic nga gusto ipaabot sa Ginoo sa matag usa kanato karon mga kaigsuon naghigalaan. Okay, so our foundational verse is taken from the book of Matthew chapter 5 verses 43 to 44. Kung imong basahon ang tibuok passage mga kaigsuunan diha sa 43 ngadto sa 48, it talks about the love towards your enemy. So sa atong kaugalingong puluman, gugma para sa atong mga kaaway. Isip tawhanon, sayon ba jud mo higugma sa atong mga kaaway? Ulisod. Di ba? Kung sa atong kaugalingon lang ang abilidad, usahay lisod mga kaigsuunan. Pero ika nga, basta anak na sa Ginoo, magapamuhat yun ang Ginoo. Amen ba mga kaigsuunan? So Matthew chapter 5 verse 43, it says here, "You have heard that it was said,
love your neighbor and hate your enemy. And verse 44, gaingon diri, yes, 44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. So balik ko nato sa 43, you have heard that it was said. So, when tag you have heard that it was said, so sa mga karaan na gisulti na nagdaan. So, higugmaon lang nimo ang imong silingan o imo ang dumtan ang imong kaaway. Now, unsa man ang neighbor diha nga gihisgutan? Literal ba nga kana imo arang kuan? Kanang pikas balay? Di ba? Mo ba na neighbor diha nga gikuan, gipasabot? Dili mga kaigsuunan. Kanang neighbor diha, dili ilang ang imo ang balay, kundi pati ang tibuok nimo nga palibot. Bisan pa in any human being nga imong ma-encounter, it talks about neighbors usab sa matag usa kanato mga ikaigsuunan. Usahay lang sa atong kinabuhi din nato malikayan nga natay mga neighbor usahay nga maglisod ta og deal. Di ba? Natay mga neighbor usahay nga unsa man ni siya, uy sayo pa man sa buntag. Kuan naman kaayo, murag kaulano naman ang nawong sa mga inana. So praise God kay naay nag-change of kuan faces diri nagi mo kag diha nato mapamakita nga kung ikaw usa ka neighbor, kung ikaw isa ka silingan, nahimo ba kang panalangin sa imong isig ka silingan? Or mahimo ba nga nindot kanyang reaction sa sister yan sa para sa reaction sa sister Chuchi. Makita man dyan po. Kung ikaw isa ka silingan, mahimo ba ka nga kadasig sa imo ang silingan? Kaya gitawag man diri neighbor and hate your enemy. So muna ang trend sa world. Muna ang normal sa kalibutan nga higugmaon lang tong kampante ka, higugmaon lang yung gaan ang imong kasing-kasing, katong makabalos nimo mga inana. Pero kung imong kontra, imo apo ng dungtan. Kumbaga naapog kay attitude nga mubalos. Di ba? Mubalos ko ani kay nasakitan ko. Mubalos ko kay giscam ko ani. Di ba? Uso na ba kay scam karon? Ako ning kuan, mangyawat na lang ko ani, basin ay mabawi to akong scam. So na yung mga inana nga mga mindset sa atong kaugalingon diri sa kalibutanon nga pamatasan mga igsoon. Pero ang sige pahinumduman ni Jesus, which is the Matthew is the word of Jesus Christ para sa matag usa kanato. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Unsa may kalahian sa 40 ug sa 44, dako kaayo. Kay nga naman, sumpaki magyud sa pulong ni Ginoong Hesus. Kay una is higugmaon lang imong silingan diri sa pikas o katong dumtan imong silingan o sa 44, higugmaon man nimo tanan. Then iampo pa jud nimo tong nagpanamas-tamas, nagpasipala nimo. Kung sa imong kaugalingon nga abilidad isip tawhanon sayon dili. Dili mga kaigsuunan. Pero God is the God of possibilities mga kaigsuunan o higalaan. Okay, what would it look like if we truly love the way Jesus loved? Even when it's hard. So, nagkutlo lang ko dirig mga examples mga igsuon nga kung mahigugmata sa mga naghigugmata ni sa mga si Jesus naghigugma sa matag usa. Una is forgiveness would replace grudges. So, ang imong mga kayugot, ang imong mga kapungot, mapulihan na og mapasayloon nga kasing-kasing. Amen ba? We would forgive those who betrayed us, just as Jesus forgave from the cross. Ikaduha, enemies would become neighbors. So, maski imo ang mga kaan, pwede na nimo mahimo nga, imo ang silingan. Imo nang mangisingisihan, di na nimo malikay-likayan. Kaya nga naman, kay gugma sama kang Ginoong Hesus. Amen ba mga igsoon? Then, we would just tolerate difficult people with pursue peace with them. So, mo reach out jud ka. Bahalag dili ka tinggan, basta kay ni una kag tingog. Bahalag ka ng dili ka ambaton, basta kay ningisi kag una. Diba? Mulawan yung butaw sa hay, no? Kung diri sa kalibutan nga magngisi-ngisi ka, then wala ka. Wala ka reply. Iwan kasi maka-experience, ana, nga abi ni mo, kuha na ay mo, okay na mo, iya sa iyaan, ay wala pa dahil gihapon. So, naay mga gakainala nga gapangitabo, pero kung anak na ka sa Ginoo, mubalos mo ka mugot-mugot po inikaduhan ninyo kita, dili, ngisi gihapon ka. Kay ika nga sa panultihon nga, bisan unsa kagahi ang batong bantilis, basag sige matuluan og tubig, mahumok ra jud na siya. Ana lang, mula hutay lang kita makaigso nagkagalan. Ikatulo nga example, pride would fade. Amen. And humility would grow. We'd serve others even those beneath our status or who can repay us. Sa inana, kayo sahay magod sa kinaiya sa tao, o sa di kay nato dili kay magmanifest ning gugma supak sa kalibutan, kay agi sa gitawag nga pride or garbo.
kuan crucial part kay ni nga idil nato kining pride nga term sa ato ang kaugalingon. Kay gamay lang bikil, posible ato na dayang i-big deal. Pero kabalo kung atubang karon sa naminaw karon, wala na ni sila pride, gamay na lang. Kana magigarbo ang tao. Amen ba? So ana lang, dili ta magpadala kay kabalo man ta nga ang tanan gi-paid naman ni Jesus Christ dito sa cross of Calvary. Amen? So proceed na mga igsoon, in today's culture, love is often conditional, transactional, and self-serving. Mo na makita nato sa normal sa kalibutan. Mo'y ko nimo kay na ako'y makuha nimo. Mo'y ko nimo kay sina ko tagali mo roses, mga chocolates, mga anything nga ma-value kay nako. Dayon transactional, kanang gusto nimo nga maka-benefit lang ka sa imong kaugalingon. So, di nato malimod, muog yun na ang gapangitabo sa kalibutan. Tinuod ba nga ang Kristohanong lang boy mo higugmang matinud anay? Tinuod ba? Dili ka tingog. So wala ba? Di dapat ang mga anak sa Ginoo nakaambit sa gugma ni Kristo. Tinud-anay gina mo higugma. Amen. Sa mga tinud-anay biapod ang paghigugma ni Jesus para sa matag usa kanato. Nganong wala man mo nakatubag ganina? Dili ko sa kuan pa lang half, 1/4. So kung giunsa ta full pag-love ni Lord, usab utaan sa ato unta nang ipabati pod sa ato ang mga kasilinganan. Atong mga kahigalaan, kaigsuunan nga walay pili. Kung nang self-serving gitawag dira is sa imo alang benefits sa imong kaugalingon. So praying wala na diri. Amen? Kaya nga naman, ang ako mga katubang karon is mga compassionate heart na ni. Praise God. So, but Jesus calls us to love that contradicts culture. A radical, sacrificial, and unconditional love. So kaning radical, sacrificial, and unconditional love, sige na nato inig madungog. Diba? Wintag radical, go beyond what is normal or expected as easy. Sayon lang, manay gitawag og radical. Og mayroon putang sacrificial, kanang willing nimo i-give up ang imong kaugalingon para sa iyaha. Willing nimo i-give up imong gugma para kaniya. Nanabat ay mga attitude nga inana, mga kinaiya nga inana. And kining gitawag yun nga unconditional love. So, mintag unconditional love, maski dili nala deserve, pero still gihatag gihapon nato. Just like sa kinabuhi ni Jesus ngayang hatag mismo sa atong kaugalingon nga dili ta deserve pero iya gid tang gipatagamtaman sa iyang gugma nga walay paglubad. Each of us namugna gid ta pinaagi sa gugma sa Dios. Each of us kung aha man ta gipahiluna sa Ginoo naa ginay gugma. Ang matag usa kanato bisan pa sa atong pagpanimbas kada Domingo, kung wala tay gugma dili ta mo simba. Kaya nga naman, usahay mas ma-priority pa nato itong mga kalibutanon nga buluhaton. Dili sa kumusimbaron, kay manglaba ko, manginani ko, mga inana. Pero ang tanan nga nakabato na sa gugma sa itong buhi nga Dios, dili na ginakapugan nga matag Domingo, musimba dyan ko para sa Ginoo. And that's the work of the Holy Spirit, mga igsoon. Kay posible pa sa'yo pa sa buntag, na natay mga batol, ay naglagot ako karon, di na ako musimba, kay wala na akong day, bad day na, wala na good day. So, muna ingon nga, the work of the Holy Spirit is dili katahayaan niya kung nakabaton ka gugma sa Ginoo nga magpabiling ka diha, iya kang i-set aside, iya kang i-rescue nga makasimba jud ta o mag-abot jud ta karon nga kabuntagon. And that's the love of the Lord nga iyang gi-impart sa matag usa kanato mga igsoon. Okay, true Christian love doesn't just go against the grain. It transforms the world. Ngayon sa may meaning aning doesn't just go against the grain. Kung unsa ang normal sa kalibutan, supak imo ang ginahimo, sukwahi imong ginahimo. Di ba kung sa ato ang mga kalibutanon nga kinaiya, kung masakitan ta mo pasakit pud ta, kung nautangan ta kinahanglan baryan jud ta, kay nga naman kung baga usay pagani kung nasakitan ta napagay tay mga abilin nga katong panultihon sa unang panahon nga tamnan ka ug unsa pang klase nga tanom kay agi nasakitan lagi. Pero sa kanunay kitang mga anak sa Ginoo wala na nang mga tanom bisag unsa katag-as wala na atubangan sa Ginoo. Kaya nga naman ang gusto nga ipairal sa Ginoo kanang gugma nga gagikan diha kaniya nga mo transform sa matag usa kanato. Mo transform dili lang sa atong kaugalingon pati na sa atong palibot pati na sa tibuok kalibutan ug mo ginay purpose ni Lord sa ato ang kinabuhi pinaagi ni Jesus Kristo mga kaigsuonan. Una, culture says, or ang ato ang kultura mag-ingon, love those who love you. Hugugmaa lang to nagahigugma nimo. Pero unsa giingon sa Ginoo? Love
everyone. So, dili lang nang luyo imo ang higugmaon, pati ka na imong surroundings diha, imo agi na ang higugmaon. Masi ka na sa imong pamilya nga nakay kalagutan, sus abot na puning kuan, higugmaon gihapon nimo. Kay gamuoy sugo ni Kristo mga kaigsuonan. Sa ato ang tawanan, sayon ra kayo sa isulti. Sayon ra kayo sa ipamulong. Pero ang pagbuhat, di ba, lisod. Di na ito kahit sa kagalingon ng abilidad. Pero pinaagi sa tabang sa iyang balaang espiritu, oy, anak naman ka na ako. Nga naman na. Di ba? Sige, Lord, ako na lang siyang higugmaon, sagsakit. Mga inana, mga kaisunan. O, kanang makarilit, ako yung kay nagngisi. So, inana lang, di ba? Kay sa ato ang kinabuhi, manggod, namugna ta, pinaagi sa gugma sa ato ang ginikanan. Naminyo ta, pinaagi sa gugma. Nakabatong tag-anak, kay pinaagi po sa gugma. So, tanan is cycle is all about love. Dahil usahay kung masakitan lang ta, di na kung wala ko'y gugma nimo. Tinuod ba dyan nga wala na'y gugma? Naapa, usahay nasakitan lang. And that kind of kanang kasakit, muna usahay po nga makadistansya po nato sa ato ang isig katawo. Pero kung giingon magdidari sa Ginoo gyud nga higugmaon ang matag usa. Di ba? Kay kung sukwahin yun sa kalibutan, kay sa kalibutan, love those who love you lang man. Pero sa Ginoo, tanan man, wala may pili. So, gaingon dara sa Matthew, which is the second great commandment sa Ginoo. Love the Lord, love your neighbor as you love yourself. Kay love the Lord your God, Matthew 22:37 man to siya. So second great commandment, love your neighbor as yourself. Di ba kung unsa nato gihigugma gipangga kay atong kaugalingon, inanaon po daw kuno nato paghigugma ang atong mga kasilinganan. So kung unsa ang imong paghigugma sa imong kaugalingon, same pod ang imong pagbati ngadto sa imong isig katawo. Just like God, wala siya partiality sa iyang paghigugma sa matag usa kanato. Deserve man ka or dili deserve. Di ba sa atong pasahe sa dira sa Matthew 43 verse hangtod sa 48 giingon dito, maski si Lord naghatag siya og rain sa mga matarong ug dili matarong. Di ba? Giingon dito sa pasahe. So meaning, walay partiality ang gugma sa Ginoo nga iyang gipakita sa matag usa kanato. So in the eyes of God, we are one. So we just reminded right now that we should love one another as Christ loved us. So yun dere sa 46, Matthew chapter 5 verse 46, if you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? So sa pasahe sa Matthew 5, chapter 5, verses 46 to 47, even ang mga tax collector is nagahimo usab sa maong buhat. Even katong mga pagano nagahimo usab sa sa maong buhat. So unsa man daw kalahian sa matag usa kanato? Jesus is reminding us and saying that loving only those who love you is not special. Nga naman, normal raman na. Kay kanang murang nakasagara naman nimo, familiar naman kay nimo. Unsay kalahian sa matuod nga Kristohanon, kanang muhigugma ka nga sa mga tawo nga dili usab makahigugma nimo og balik. Di ba? Maski unsaon na nimo greet, wala ra gihapon, pero padayon ra gihapon kay naumol man ta sa gugma. So muna gipahinumduman na nga sa ato ang kinabuhi, kinahanglang yun mo patigbabaw kining gitawag nga gugma. Gugma gikan sa ato ang Ginoong Hesu Kristo. He challenges us to go beyond this limited, comfortable love and extend kindness and greetings to everyone, including those who are different, outsiders, or even our enemies, mga kaigsuunan. So, gipahinumdumon niyo ta, maski atong mga kaaway, maski sa atong kaugalingon nga pamatasan, lisod, pero ingon sa Ginoo, ato gihapon silang higug, maon. Loving those who agree with us is easy. Amen ba? Sayon ra gyud tong higugmaon to na higugma po nato. But it requires no transformation, kay dili man masukod ang imong pagkaanak sa Ginoo, kay familiar naman kay mo nga naghigugmaay. So asa matas ang inyong pagkakristohanon,
kaning words nga to love one another sa imong mga kaaway, sa mga tao nga dili nimo ganahan. So loving only those who agree with us is easy and doesn't change us. True love is loving when it's difficult, and that kind of love transform us. Sa atong kinabuhi, dili malikayan asay sa pamilya na ay panagbangi. Amen? Diba? Na ay panagbangi, asay managbangi sa mga kabtangan, mga gagmay lang butang. Pero ikaw nakabaton sa gugma sa Ginoo, mo kuan ba pud ka mo, apil ba pud ka sa maong panagbangi? Mahimo kang sukwahi. Nga instead nga mo apil ka sa maong panagbangi nga init na kaisa nga tanan, mahimo nga ikaw mo hinuoy mo pasig uli. Ikaw mo gamiton sa Ginoo nga dapat maghigugmaay kay pamilya ra bisag unsaon ang ulian, pamilya ra ang usa ka anak bisag mas kaase mo lakaw, dili malimod nga ang pamilya ra gyud mag-inunungay. So importante ka ang pamilya nga gibuild ni Jesus para sa matag usa ka nato kay kung ang isa ka tawo founded na daag love sa ilang panimalay, inigawas ana mga igsuon found po na sa love. So makita po na sa imo, sa iyang isig ka tao. So sa tanang naay pamilya, kinahanglan ang love magsugod yun sa ato ang panimala. Just like ang atong foundation sa atong love is si Jesus Christ. And through that foundation of love, maski dili nila deserve, maski sakit para sa atong kaugalingon, kinahanglan ato ang buhaton. Because may ginaingon nga, love covers multitudes of sin. Just like Jesus Christ said sa matag usa ka nato, kung gihigog mata sa Dios, ato ba pong ihikaw sa ato ang mga kasilinganan? Diba? Kung gipaambit sa Diyos inang hingapin nga gugma, posible po nga ato po nang ihatag kanila or ato pong ipasinati kanila mga kaigsuunan. Jesus redefines love that includes enemies, haters, opposers, and outsiders. O bisan pa katong mga tao nga inigabot nimo, dili ganahan maglantaw nimo. Imo ra gyapong higugmaon. Hinay mga tao sunong sa atong palibot usahay nga kuan kanang imbis okay na kay imong adlaw, kanang maabot sa may kay ka maguba jud. Pero ang nakaninda lagi sa ama sa Ginoo, mangita i-divert tayo ni Lord, di ba? I-divert tayo ni Holy Spirit. Dili ko padalaan ni kay anak ko sa Ginoo, di ba? Dili ta magpadalaan ni kay dili ni beneficial sa matag usa ka nato, di ba? Kinahanglan ang glory ni Lord through His love naa ginakadalaw sa ato ang kinabuhi. Panig-check sa imong katapat kung naa ba ang gugma sa Dios ana. Praise God. So diha nato makita nga ang mga anak sa Ginoo mahigugmaon gid na. Okay, so counterculture love breaks barriers, which is amen. Race, politics, religion, and personality. Kay ang gusto gyud ni ani nga topic is ang kahiusahan sa matag usa ka nato. Ang aim ani is ang maghigugmaay sa usag-usa. Just like sa topic nga number 1. So culture says, love those who love you, but Christ says, love your enemy. Love everyone. Who's the hardest person for you to love right now? Pangutana. Check yourself. Kinsa ba ang tao nga lisod nimo higugmaan karon? It's between you and the Lord ra gyud ang nasayod ana mga igsoon. Kung napamoy wala pa na deal nga kung makita mo anang tawhana, sakit paghihapon kay mahinumduman ninyo ang mga gipangbuhat sa inyo mangayo gyud mo og tabang sa Ginoo nga mas set free mo ana nga kasakit mga kaigsuonan. Kay pahinumduman nito sa Ginoo nga let's love everyone. So loving is not a feeling. Nga naman, feeling sometimes is deceiving. Waton ka na. It's a decision to act in grace even when it's not deserved. Through the grace of the Lord nga iyang gi-impart sa matag usa ka nato, makahigugma usab kita mga igsoon. So reminders lang nga usahay ang ato ang feeling is waton rataani. Kay nga naman, uy kana kanindot kay na sa nga tanan pero dili daay magdalag kay mayaan sa Ginoo. So it's a decision to act in grace. Pinaagi gyud sa grasya mga kaigsuonan. So love is not just about emotions. It's a choice to be kind and forgiving even when someone doesn't deserve. So, karon pa ko nakabantay sa oras mga igsoon. So, usa tong una is culture says love those who love you, and Christ says love everyone. So second is culture cancels, Christ forgive. So unsa ang kultura? Kung nakay panagbangi, kinahanglan imo na siyang kuan padugayan, kinahanglan mo balos ka. Pero ang giingon sa Dios, imong pasayloon. Inom katapad pasayloan na siya.
Oh, pasaylo apod ko. O, di ba? Pasayloan na siya, pasaylo apod ko. Kay nga naman, wala ta kabalo nga sa ato ang gina-words, sa atong mga action, nakapasakit na po dito sa ato ang mga neighbor. So, importante kayo kining pagpasaylo nga gikan ni Kristo. Just like giingon diri sa Luke 23 verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. So, gini nga passage is didto na ni sa panahon nga si Kristo na ana sa krus ga dupa. Grabe siya mga kaigsuunan. Munang kung baski balik-balikon parang the passion of Christ, dili gid man ni kaya mismo sa kung kaugalingon nga makahina ka. Kay nga naman, grabe ang iyang pag-antos para kanimo ug para kanako. Dili ta deserve pero nahimo tang deserve. Dili ta dapat higugmaon pero gihigugma gihapon ta niya. Dili ta angay pasayloon pero gipasaylo ra gihapon ta niya. So inana ang gugma nga gipakita ni Hesukristo dito sa cross sa Kalbaryo. Maski nasakit ta siya pag-ayo pero niingon pagyapon siya nga, Father, forgive them for they not know what they are doing. Wala gyud kaya tumbasan ang pagigugma sa Dios sa matag usa kanato pinaagi sa kinabuhi ni Hesukristo. So it is a reminder sa matag usa kanato nga when there are times nga sakit na para sa matag usa kanato, pailalon gyapon nato ang gugma nga gikan sa Ginoo. Maski we kaingon ka nga kanang gitunob-tunoban na imong kaugalingon, still mo extend gyapon ka grasya para sa uban. Ipakita gyapon nimo imong kaluoy kay ika nga anak naman ka sa Ginoo. Amen. Kamas ingon ka nga siya gipaburan, ikaw wala gipaburan. Padayon lang lahutay lang. Kay ang gipakita sa Ginoo maski opposite sa kalibutan, negatibo sa kalibutan nga mga emosyon, ang gipakita sa Ginoo kanunay sa matag usa kanato is positibo man. Sa tanang takna sa itong kinabuhi, wala gyud ta nag-inusara. Kanunay nagauban ang Ginoo sa matag usa kanato. Just like sa ginabuhi ni Hesukristo nga iyang gihatag kanimo ug ka dako. So padayon ta mga igsoon, kaning passage nga Father, forgive them for they not know what they are doing. Jesus love and forgive even while he is being crucified. So inana ang iyang paghigugma sa matag usa kanato. The world promotes cancel culture, kinahanglan mo revenge ka, kinahanglan naadjud kay batunan nga kayugot sa iya kay napasakitan ka. Inana ang kultura sa kalibutanon, pero sumpaki ang usukwahi ang giingon sa Ginoo. Unsa giingon sa Ginoo? Jesus calls us to forgive radically. Sa kung nag-ingon, when it says radically, sayon lang nato ihatag ang kapasayloan. Sayon ba dyan sa itong kaugalingon? Dili forgive freely or forgive radically. When we don't, maski dili sila mga pasaylo sa imo, ikaw mo extend og pa saylo. Kaya usahay, masulay man ang imong pagkaanak sa Ginoo sa imong pamilya. Usahay, masakitan ka sa ilang gipamulong, pero ikang anak man ka sa Ginoo, ikaw mo paubos sa imong kaugalingon para lang madawat ning kapasayloan pod sa ila, maski nasakitan ka. And that's the time nga kung makita ni mga maski ikaw gibiay-biay, maski ikaw gipasakitan, kung hala, grabe yung pagpamuhat sa Ginoo kay wala lang, murarag walay effect sa mga anak sa Ginoo. Amen? Amen. So mapakita nga, grabe yun ang pagpamuhat, paghigugma sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Maski muna akong giingon niya nga, I apologize, and maski di sila mga ikapasayloan, still, dawato nato nga sama nga gipasaylo ta sa ato ang buhi nga Dios. Forgiveness is not saying what they did was okay, but is saying you won't be chained by bitterness. Ang pinaka-importante nga, dili gyud ka magapos anang gitawag nga bitterness. Kaya ang tawo nga puno pa sa kayugot, puno pa sa bitterness, is dili gina mahimong progressive ang iyong kinabuhi, mahimong stagnant. Kaya nga naman, dili man siya maka-move forward, kay natanggol na ulipon pa man siya sa mga kasakit sa iyang kasing-kasing. And praying this moment is ang matag usa kanato as a reminder kung unsa ang paghigugma sa Ginoo, ma-set free na ta ang gitawag nga bitterness. Amen? So it is a reminder nga kung giunsa pagpasaylo sa Ginoo ang mga tawo nga maski wala siya sala, usab na ato ang mabatulan isip anak sa Ginoo. Kaning question, who do I need to release today through forgiveness? So, sa lahat inyong kaugaling mga kaigsuunan, kinsa ba ang angay pa ninyong pasayloon? Kinsa pa ba ang wala pa nato na pangayuan o kanang kapasayloan? So, muna yung culture cancels, but Christ says us forgives. Let's forgive one another. So, ikatulo, culture divides. Amen. Ang kultura, magbahin-bahin gina, pero Christ unite us through love. Usay, diri, kinahanglan, muning kini nga lugar amo ara ni dapit.
O diha ninyo inana mas bibo mi diri usahay didto dili. Kay nga naman inanang kultura. O diri pabura na mo diri sa pikas diri. Kay nga mo manay kasagara diri sa kalibutan managbangi sa mga kabtangan, sa politics or sa mga unsa pa nga angay panagbangian sa kalibutan nun nga maguba gining umawan anjud ang matag usa sa gugma nga sama nga gihatag ni Kristo Jesus agi sa mga division sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon mga igsoon. And Christ remind us nga let's unite through love. A new command I give you. According to John 13:34-35, love one another as I have loved you. So you must love one another. Gisubli na pud sa mga igsoon nga maghigugma ayud ta sa matag usa. Then giingon diri, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So kini nga pasahe giingon ni Jesus nga diin sa una nga passage is iyang gipanumduman nga ang iyang ipabilin ang balaang espiritu. So pagpamatuod nga anak sa Ginoo kung makita ang marka nga maghigugma ay sa usag-usa. So wala ta pasagdi sa Ginoo. Mas kinala wala ta pasagdi ni Hesukristo, mas kinala siya sa trono sa iyang amahan. Iyang gipabilin ang iyang balaang espiritu nga moy gatabang nato ka nunay, moy nakig-meditate nato kanunay ug moy nakig-istorya nato kanunay aron mahinumduman ta sa pulong sa Dios. So by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sa iyang gisubli didto sa iyang mga disipulo, mga kaigsuunan. Kay Jesus teaches us that love is the mark of His true followers. Imin mga igsoon, ang gugma muoy pagpamatuod sa iyang matuod nga mga sumusunod. More than words or religious practices, it is how we love and show our action to others just like Jesus. So importante sab kay mga kaigsoon naghigalaan atong action towards one another. Kay usahay pulong ratataman, wala sa buhat mga igsoon. Kay sa ato pang na katunan sa una pa lang is kinahanglan atong buhat mo ipa sultihon, which is dapat inana ang mga anak sa Ginoo. Amen ba? So ang ato ang lihok mo atong pasultihon, dili lang ta kutob lang pagpamulo. So the early church was known for love, which is amen. Magkahiusag gid sila sa una sa gugma, dili sa mga programa or dili sa power or dili sa fame mga kaigsunan. Jesus-centered love unites people beyond race, politics, age, and background. So ako nag-ingon ganina, ang Dios sa iyang paghigugma walay partiality. Magamay bata man ka, madako man ka. So di man ka deserve or deserve tanan iyang gipasinati sa iyang nanghingapin nga gugma ka nagitawag nga unconditional love. So love is the greatest apologetic and our strongest witness as a being Christian. Kaya nga naman, it means that the way we love others is the most powerful and convincing way to demonstrate the truth and beauty of our beliefs, especially sa matag usa ka nato. Moy mahimo nato nga marka isip mga anak sa Ginoo kaning gitawag og gugma para usab sa uban mga kaigsuunan. Is your life a bridge or a barrier to others encouraging Christ's love? Pwede ba ka mahimong tulay or nahimo kang babag sa ato pang mga kaigsuon or kanang kahigalaan nga wala pa nakatagamtam sa gugma ni Kristo. So, kaninga mo nang while studying this topic is nindot jud kayo nga maski na mga tahas ngayon ani, maka-benefits magyud ang mga mutindog diri. Kaya nga naman, usa man ka nga ma-remind, usa man ka nga matuluan pod sa Ginoo. And mo giingon nga just like Timothy, gipahinumduman siya ni Apostol Pablo nga, ang iyang espiritu nga gihatag sa matag usa ka nato, dili ang espiritu sa katalaw, kundi ang espiritu sa kaisog. So, muna sa atong pag-encounter sa gugma ni Kristo is kinahanglan barrier ba ka, isala im kagalingon, babag ba ka, or tulay ka nga ma-encounter nila, sama ang gugma ni Kristo sa kanimong ug ka nako. Okay, practice empathy. Listen more than you speak and act with compassion. May tag empathy, kinahanglan atong kanang bitawng kanang mapailubon nga kanang pamatasan. So, ang mga anak sa Ginoo kinahanglan maminaw pa na ayha may istorya kay sa kalibutan yaba-yaba jud nadaan, di ba? Usahay pa lang baka misjudge pa tuon ta. Kay labi na social media karon, grabe ka kursa di nakaganahan mo lantaw. Usay ay mo di ay ni pero kinahanglan ato sa di ay kanang sutaon kung unsa gyud ang cause before ta magyaba-yaba. So mo na listen more than you speak and act with compassion. Ang nasayad kang makatubang karon is lagi ni mga compassionate heart. Okay, ikaw pa which is the last, countercultural love requires the Holy Spirit. Amen. What are the fruit of the Holy Spirit? Pila lang ito kabuok sa Marilang? Siyam kabuok ang bunga sa balaang espiritu. Unsay una? But the fruit of the Spirit is
love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, gipainom naman ta kaning dako kay kahimuan ning magamanifest ang bunga sa balang espiritu sa ato ang kinabuhi. Kay sa panahon nga naa tay mga sitwasyon nga dili normal sa matag usa kanato, the fruit of the Holy Spirit mooy magapahinumdom sa matag usa kanato. And sa siyam ka buok praying nga naa na mo'y mga uban nga hiyas sa maong bunga sa balang espiritu nga nagatanom na gyud nagatisok na sa atong kasing-kasing even na-apply na nato sa ato ang kinabuhi. Nganong the fruit of the Spirit is love, joy, peace man ang tulo man gyud mo igiuna mga kaigsuonan. Because the three, love, joy, and peace are often understood as inward qualities and shape us how to see God and others. Ganang ganing love, joy, peace man. It change our inwards. Kaya through that love, makabaton man yung taog ka ng kalipay. And that kalipay, makabaton po taog kalinaw. And that three things, nga, una lang diha is pwede nato na mapaambit sa ato ang mga kaigsuonan o kagalaan. So, ana ang uban pang bunga sa balaang espiritu. So, let the love mo moral over jud kay kanang love nga gihatag ni Jesucristo mo punay mo nahutay sa matag usa kanato mga kaigsuonan. You can't love like Jesus without the power of the Holy Spirit, which is amen. Kay kita nga tao ang atong pagbati limitado lang, pero ang pagbati sa balaang espiritu nga iyang gihatag sa matag usa kanato muni makaingon nato nga pinasahi gyud ang iyang pagahimuon kanunay sa atong kinabuhi. Love that endures pain, overcomes offense, and reaches the rejected is not natural. Unsa may gitawag ana, it's spiritual. Pagpamuhat gina sa balaang espiritu, kanang mupasaylo ka sa nakapasakit nimo, kanang ang kung nay nagpasipala nimo, imo ang pasayloon gihapon, muna giingon nga dili na siya natural nga pamaagi. Kinabuhat na sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Kay kanuman, kahibulungan kanunay ang pagpamuhat sa balaang espiritu, basta willing lang pud ta mo submit kung unsa ang katuyuan sa ato ang kinabuhi. So ask God daily, help me to love with your love today. So atong gina-question batayan ni Lord nga or gana-ask bagitan ni Lord ani nga kuan nga atot nga help me to love with you today. Ako dili lang today kundi everyday sa atong kinabuhi, kung every season sa atong kinabuhi kay naay mga adlaw sa atong kinabuhi nga usahay dili magmanifest ning love ni Lord agi pud sa mga sitwasyon nga di po nato masahi masabtan. So kinahanglan nato ang pagpakitabang sa Ginoo, pagpangayo niya giya pinaagi sa balang espiritu nga bisan asa ta bisan unsa nga sitwasyon tigbabaw gyapon ang gugma sa Dios sa ato ang kinabuhi. Be open to the Spirit's prompting. Mitag prompting pagiya niya sa matag usa kanato that He may lead us to love someone unexpected. And so sa katapusan ng mga kaigsuonan, countercultural love, this is what changes families, communities, and even nations. So dako kay kahimuan ang matag usa kanato pinaagi sa gugma. Let's love one another as Christ love us, forgive one another as Christ forgive us. O gipahinumduman ta that let it be nga magmanifest yun ang work sa Holy Spirit sa ato ang kinabuhi. Maski supak kini sa gugma sa kalibutanon. So ang mga anak sa Kristohanon naay marka nga gugma gikan sa ato ang buhi nga Dios mga kaigsuonan. And praying karon nga kabuntagon naara mo ina katunan sa pulong nga gipaabot ni Jesucristo kay si Jesus wala lang siya naghisgo about ni ani kundi iya po ning gipuy-an ug kita matag usa kanato iyang gitawag para ato usab nga himuon. So grace of the Lord ra gyud ang makapamuhat sa matag usa kanato mga kaigsuonan. So sa ato ang pagdawat sa mensahe sa Dios dapat open lang ta nga dili lang mo kutob pagpaminaw kundi magkat-on usab mo sa iyong panimalay magniay mo giyag tabang adto kaniya. So that's all for this morning. Let's all rise, let us pray. Almighty Father Lord, thank you Jesus for this wonderful morning. Nga imong gipahinumduman ang matag usa kanamo sa imong gugma nga walay sama. Nasukwahi Lord kung unsa ang gugma sa kalibutan Father God. Salamat sa imong gugma nga mao kini makahimo sa matag usa kanamo nga higugma usab Lord sa usag-usa. Salamat sa imong pagpasaylo sa matag usa kanamo nga mao kini hinungdan usab o Dios
nga mapasaylo kami sa usag-usa, Father God. Ug salamat sa bunga sa imong balaang Espiritu, Father God, nga mo kini naghimuan, nga mo kini marka sa among kinabuhi-isip imong mga anak, O Dios. Nga tugutan mo, Father God, nga ang imong bunga sa imong balaang Espiritu mo'y magakalayo sa kinusuluran sa among kasing-kasing, aron mahimaya ka, aron mapasidunggan ka, Lord, sa tanan namong mga pulong, sa tanan namong mga buhat, Amahan, kay nasayod kami kung wala ang imong pagiya, pagtabang, wala kami kapaingnan diri sa kalibutan, O Dios. Busa, Lord, ilipuna kami kanunay sa imong nanghihapin nga gugma bisan pa ni ani nga simbahan. Ug sa matag sa kanamo karon nga kabuntagon, mapasalamaton kami sa kataugan nga kusa nimo gihatag sa matag sa kanamo. Busa takos nga imayaog simbahang pasalamatan karon matak na sa pangalan sa mong Ginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Pastora Elgin, sa imo ang mensahe karon nga takna. We are reminded to love one another. Not lang katong mga tao nga maayo pod nato. Og it is the love that nagigikan gid sa Ginoo. Kaya can you say to the person next to you, I love you with the love of the Lord. No? Amen. So let's continue with our communion. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the sun, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. To all of our viewers and listeners niningatak na, if you have a bread or juice or pan, pwede ka mong mo-join ka namo as we partake our Holy Communion. Kay nadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo nga ang Ginoong Jesus sa gabii nga gabudhian siya mikuha og pan ug sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas og miingon, kini maong akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Magampo kita. Ginoo namong Dios, hingpit kaming nagapasalamat kanimo sa imong dakong paghigugma kanamo. Nga pinaagi nini nga gugma o Dios, imo gayong gihatag, gihalad ang imong kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo. Bisag dili kami takos, dili kami angayan kanimo, apan imo gihapong gitugot nga kami mahimo nimo nga mga anak, pinaagi sa imong kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Pinaagi nini, nakabaton kami kapasayluan sa among mga kalapasan. Among pag-ampo o Dios, nga sa among pagdawat sa lawas ni Jesus nga gilansang sa cross,
Padayon mo usab nga painiton ang among mga kasing-kasing diha sa pagdaig kanimo. Panalangini kining pan, aron mahimo usab kining panalangin alang kanamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake the bread. Sa samang paagi human sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon. Kining kupa mao ang bagong kasabutan sa akong dugo. Buhatan niyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Magampo kita. Ginoo namong Dios, hingpit usab kaming nagapasalamat kanimo sa imong gasa sa kinabuhi. Ang dugo ni Jesus nga gipaagas sa krus sa Kalbaryo maoy nagahugas sa among mga sala aron kami dawaton mo nga imong mga anak. Ihalad namo kanimo karon Ginoo ang among mga pagsimba ug pagpasalamat. Ingon nga usa ka giandam nga buhing halad aron himayaon ang imong ngalan. Samtang kami Ginoo nagapadayon sa pagsangyaw sa imong gingharian ug sa imong pagbalik. Kini ang among mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaysa matag kaon ninyo nining pan ug matag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhin. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. No, announcement lang ni mga kaigsunan. Si Sis Wilma, ang iya nga anak namatay. 41 years old, no, heart attack. Nakaanhin na to siya dinhi katoy nga anak niya. So karon nga hapon nagsabot ang River of Yahweh. Bisan kita katong mga maninimba kung free lang mo karon alas 2 mo service ta dito ilang kamamilma. Dito dapit sa Paragon sa Torno. So kung free lang pod, pwede nga mo join ta mga igsuon. Amen. Kay ato pod sila nga alalayan ni ini nga higayon. Kinahanglan pod nato. Kinahanglan pod nila ang ato nga pagdasig ni ini nga takna. Okay, so magampo ta. Ginoo namong Dios, salamat bisan sa mensahe ni ini nga takna Ginoo. Nga nagapahinumdum kanamo o Dios nga ang paghigugma Ginoo nga nagagikan kanimo. Supak man kini sa kalibutan Ginoo apan lig-on gayud kini diha sa langit Ginoo. Lord, padayon nga ang among kasing-kasing mahimo usab nga mohigugma ni atong mga tawo Ginoo nga malisod nga pagahigugmaon Ginoo. Tabangi kami balang espiritu nga ipatunhay gayud kana nga gugma nga sama kang Hesukristo sa among patagsa-tagsa ka kinabuhi. Nasayod kami nga lisod kini apan diha kanimo ang tanan mahimo gayong sayon Ginoo. Busa ni nga takna among ginahala diha kanimo ang kinatibuk-an sa among kasing-kasing, sa among mga huna-huna Ginoo, bisan sa tanan o Dios sa among kinabuhi. Og nini nga adlaw Ginoo, ikaw lang ang takus ug angayan nga ipataas sa pangalan sa among Ginoong Jesus. Amen. Can we lift our hands together for the final blessing? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. Thank you.
for being with us today. See you next week. You are blessed.